Tanong ko, Mary Jane, alam mo naman sa sarili mo, sa puso mo at isipan mo, na nasaktan mo si Lilian sa ginawa mo. Siguro po. Siguro pa? Hindi ka pa sure? Nag-sorry na ako. Nag-sorry ka na. Okay. Nag-sorry naman daw na siya. Sa puntong ito, tatanungin ko lang, Lilian, meron ka pa bang nais sabihin kina Jerome at Mary Jane? Kahit ano mangyari, nasaktan mo na ako, Jane. Tanggap pa rin kita bilang kaibigan ko. Sana, Jerome, yung ginawa mo sa akin, wag mo nang gawin kay Jane. Kasi ang karma hindi nagsasalita. Sana, Mary Jane, makita mo yung pagmamalasakit at pagmamahal na ibinibigay sa'yo ng mga kaibigan mo. Amina na po tayo, mga kapatid, sa napanood po nating issue. Napakaraming aral na naman po tayong natutunan. Noong bata po tayo, tsak na tinuturo sa atin ng ating mga magulang at sa eskwelahan na mali ang mangingialam ng bagay na hindi po sa atin. Sana sa ating paglaki ay nabitbit pa rin natin ito. Mali po ang mang-agaw o kisawsaw sa isang relasyon. Ang ating po mga makasariling interes ang maglalagay din po sa atin sa kahihiyan at hihila po sa atin pababa. Kung alam na nga po natin na nakalagay sa Facebook account taken na ang isang tao, abay huwag na po natin ipilit ang ating sarili sa kanila. Marami pa po tayong makikita. At isa sa kanila ay ang tao pong nakatadhana para sa atin. Pasintabi rin po sa mga kalalakihan, hindi po namin nilalahat. Sana po ay huwag po ninyong paglaruan ang damdamin ng mga kababaihan. Lalo na po sa puntong sila ay mahina. Lahat po ng babae ay pinapangarap o ang pinapangarap ay ang makasal. Ialok nyo sana ng buong puso ang kasal sa iisa at natatanging babae lamang ng inyong buhay. At sana ay yung makakatiyak kayo na ang tanging isusukli at sasabihin naming mga kababaihan ay ang tapat, wagas at matamis naming I do. At sa mga kababaihan din, sana'y hangaan nyo tularan ang mga babaeng kagaya ni Ate Lilian na binibigyan pa rin ng pagpapahalaga ang kanyang pagkatao at ang kanyang pagkababae. Maraming salamat. Sinamahan nyo na naman kami ng isang oras. Thank you din sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating trio, tagapayo, ang ating po mga sausawera. At syempre pa sa ating po bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating programa. Sa mga gusto pong dumulog sa inyo pong Barangay Hall on Air, maaari po kayong bumisita sa aming opisina o kaya naman po yung mag-email o sumulat lamang sa aming pong Facebook account at sa email account na nakikita po ninyo sa inyong mga TV screens. Mga kapatid, gaganapin na ang Grand Anniversary Special ng Face to Face. Ang napanood po ninyo kanina ay patikim pa lamang po ng malaking pagdiriwang para po sa mga nag-iibigan. May mga tunay po na ikakasal. Sino kaya sila? Yan po ang inyong dapat napakaabangan sa aming pong week-long anniversary special dito po sa Face to Face. Ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong lagi nagpapaalala, ang problema, puwanan. Pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan, face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Simula na ng Face to Face Grand Anniversary Week. Na naman Lunes pa lang, agong eksena na. Magkadugo tayo, dapat hindi mo pinalantay ang asawa ko. Hindi ko pinalantay ang asawa mo. Dahil sa tindi ng traidorang magkapatid. Ano ba ang hinahanap na katangian ni Ate Marisa sa isang lalaki? Kagaya po ng bayaw. Ang pinakamain na pakikisawsaw, mangyayari na. Mga kasing maldita, te. Ako nga dyan! Kalma ka lang. Salpukang Angelica Jones at Ethel Buba. Sino ang mas tama? Hindi na uubos ang lalaki. Kung para sa'yo, para sa'yo. Parang ako eh. Teka lang, wala pa rin dyan. Nakarelasyon mo ba yung dati niyang karelasyon? Oh my God! Abangan yan ngayong Lunes sa
sa Face to Face Grand Anniversary Week 10:20 a.m. pagkatapos ng Juicy Express sa tanghaling waging-wagi ng TV5. Face to Face was brought to you by Ever Milena, EB Naturals, Love and Body